Network Entertainment. Hello! Uy, pause ako. Sorry. Wakididu, yan. Wow. Yan, let's go. Hindi, kasi doon sa Cool Pass, tangina, ibis na pangalan ko, Wakididu yung tawag sa akin. Nakaka-demean. Hindi naman. Hoy, Wakididu, ganun. Hoy, Wakididu, pa-picture. Sige. Yung isa nga, parang galit pa eh. Nakita ko yun nasa kotse tayo. Parang galit siya eh. Wakididu! May rabies ba to? May rabies. Iba talaga pag pinanounce mo ng rabies eh. No? Imbis na rabies. Diba? O kaya master. Kung nanood kayo ng video, andito pala si Victor Nastasio, everybody. Ikaw na ata pinaka-frequent. Oo nga eh. Feeling ko kayo ni Alexio pinaka-frequent. Nice. Tama ba? Bago tayo magsimula, ibibenta ko lang itong intellectual wall shirt ko, collaboration with Linya Linya. Akala ko, introduce mo na naman intellectual. Well, hindi ko alam na cross-episode. Hindi mo ito cross-episode na. Bili lang ang t-shirt. Oo nga, bili kayo. Bili rin kayo na Maboy isa light t-shirt sa Linya-Linya. Supportahan natin yan. Andren, may t-shirt ka ba sa Linya-Linya? Wala eh. Wala. Hindi ba Linya Linya Iron Maiden? No? Kung may Linya Linya shirt na Iron Maiden, ano yung text nun? Yeah. Dapat may mga may mga puns din. Oo. Parang Amen. yun, sinabi ko dati yun. 2 bots lang. Tapos dalawang robot nagawa sa battles. 2 bots lang. Kasi bots. Bakit Iron Maiden related yun? Ha? Hindi, Iron Maiden yung lettering. Di ako nakikinig sorry. Oo nga eh. Ayaw mo ng Iron Maiden yarn. Iron Yarn. Iron yarn. Kwenta. Ayun, dito naman tayo, nakita mo naman the previous 2 episodes, meron talaga tayong iba-ibang diverse guest. 'Di ba? Last time kasi parang sila, host sila ng Carry Kita, which is like a podcast focused on educating parents about their games. Basta sobrang hyper-focused About their games? About their kids playing games. So yung mga watch. Layer nun. Pero parang pero importante siya kasi 'di ba? Parang baka mamaya may kausap na yung mga anak mo na kaibigan sa games na predator pala, 'di ba? Mga ganung klase. So mga ganung levels of importance. Tapos meron din kami isang episode, in-interview namin yung pro-Israel. Kaso tinanggal namin kasi masyado nakakatawa. So, napag-isipan namin topic ngayon ay racism. At kinakabahan na ako sa simula pa lang. Si Andren kasi parang tuwan-tuwa eh. Nung sinadjust ni Victor, racism na lang kaya. Tara! Wow, wala siya eh. Kasi ako nakatanggap rin ako racism na papag-uusapan natin mamaya. Wow. Simulan mo na. Ha? Simulan mo na. Kasi ay dapat ba sa after the OBB? Ayun. Kasi sobrang nawawalan nakakalimutan ko na yung format ng show ko. Okay. Pag-uusapan natin yan. Right after this very unnecessary OBB. Okay, we're back. Ang ganda talaga ng OBB natin. Hindi na royalty free. Pinagawa natin sa Cadian Studios. Oo. Binigay nila yan sa akin. Tapos sabi niya, XD na lang sa ticket. Pumayag ako. Tapos binigyan ko siya ng 5 revision. Kaya tapos na eh. Okay. Pero... Si Roy yan, di ba? Si Ron. Ron Pangyarihan, baby boy. Sorry, Ron. Lahat ng people of sound na kilala ko are yung... Oo nga, kaya nalito ako eh. Lahat sila are. Totoo, ang dami. Mga successful ones. Rodrigo Si Roy, si Ron, si Raymond Marasigan, Rico Blanco. Rebe Dancel. Yung pag-Japanese yung nagsabi. Ano? Rebe Dancel. Wala nga L yun eh. Puntahin ng yan. Kaya niya i-pronounce yun. Rebe Dancel. Ayan, kaya racist. Yan ang example na racist. Bakit ba nahiligan yung topic na rin? Kasi nauna kayo dito eh. Parang nag-mini brainstorming na kayo, no? Hindi kasi pinagtawanan namin yung movie na Mano po. Hindi, joke. May nabasa kasi ako na walang pakialam yung mga tao sa Palestine kasi mahirap sila. Talaga? Di ba, tingnan mo yung Ukraine, meron silang fountain, meron silang castle, so parang yung mga tao pinagtatanggol. Tapos yung Palestine, di ba, parang, kaya kung business ka, parang hindi ka na magtatayo ng branch dun eh. Kaya parang, walang pakialam yung mga tao sa kanila eh, no? Worldwide. Parang hirap na hirap suportahan ng mga tao talaga yung Palestine, no?
Tapos na-bring up ni Andren yung... May white, this is white people shit, pare. May nakalagay, may gumawa, gay people for Palestine. Gay people for Palestine. Dude, pro-Palestine ako. Pero alam nyo ba yung mga thoughts ng Palestine tungkol sa gays, pare? Talaga? Malala Not ba? very positive. Oh, man. Kasi yung relihiyon nila, di ba? Parang very hindi naman sila welcoming sa... Yeah. Ako, sobrang wala akong alam sa issues na yun. Ang alam ko lang... Alam mo to, ayaw mo na makaano. Gusto mo kaming dalawa lang masunog eh. Bahala. Makita mo yung fine line Nilalaglag between mo lang us. kami. Showbiz ka na kasi, may TV show ka na eh. Meron na nga Baka akong na TV rin. show. Oh. Medyo serious sa One News, pare. Ang alam ko lang, baka nga mas may alam pa ako sa inyo, tayo na nyo. Ang alam ko lang, matagal na siya. Tapos, parang kinakampihan. Basta, ang alam ko lang, pag may mga taong kumakampi sa Israel sa feed ko, usually hindi ko sila gustong tao. Para ayaw namang kasama to eh. Parang ganun. Ako pare, importante sa akin kung sino mas chicks yung side. Isang daming pro-Palestine na fuck it. Si Gal Gadot, malamang ano yan, pro-Israel yun. Pro-Israel. Malamang. Israel yun. Sino pa ba mga chicks? Alam mo, kawawa lahat ng Hudyo lahat ng Jew na artista. Yung content nila ngayon puro ganun. Parang... yung comments nila. Parang... Kayo, Seth Rogen. Si Seth Rogen pinafollow ko sa Instagram. Tapos minsan nagbebenta lang siya ng mga paso niya tsaka ashtray niya. Tapos yung mga comments na parang, don't you care about Israel? Ganun. Si DJ Khaled din. Talaga? Di ba, nag-jet ski lang siya. Tapos parang, you're so quiet. Kasi Palestinian pala yun na parang. Hindi ko You're alam. so quiet about Palestine, yung mga ganun. Ako, nasa side ako sa... sobrang book nito eh. Pero nasa side ako sa mga nasa-censor. Kasi ito, alam niyo kung bakit gustong i-ban ng US yung TikTok? Bakit? Kasi pinopost ng mga... Gusto mo ng US iba yung TikTok? Dude, alam mo bakit? Bakit? Kasi akala nila, kasi masyadong bastos, masyadong brain rot yung youth culture. Pero, ang real reason pare, kasi pinopost ng mga Palestinian yung nangyayari sa TikTok. Di ba ginagawa din nila sa ibang... Conspiracy, Sa Meta at saka sa ano? Pero kaya nga nila gusto, sa tingin mo ayaw nilang iban yung Meta o... Hindi ko alam. Yung TikTok yung inuuna nila eh. Kaya daw gusto nilang iban. Medyo conspiracy theory shit. Pero it makes sense eh. Tama naman. Para makontrol nila yung media. Yun din kasi ngayon, parang dati, nung may social media na, nahirapan sila i-control yun. Tapos nung natuto silang mag-spread ng misinformation, tsaka i-blitz yung... may tawag doon eh. Yung parang biniblitz mo yung temperature or yung parang side. Kung ano yung mga gusto mong kunwari. Pag naglabas ng issue, okay, galit tayo lahat kay Amber Heard. Parang ganun. So, mabilis silang maglabas ng content na talagang tinatambakan lang yun, di ba? Para pag gusto mo magsabi ng opinion mo, masisway ka eh. Kasi makita mo, puta, 1 million users galit kay Amber Heard. Ako rin. Para ito yung tama eh. Pero totoo lang, puta, puro memes lang yun. Puro ano. Parang narututo na rin silang i-control yung social media kahit papaano eh. Yung temperature yung parang nagiging mas marami yung isang side. Totoo. Doon ka sasama. Masasway ka. May joke si Sarah Silverman dati, diba? Na parang pag may issue daw, when you're faced with an issue and you haven't checked Twitter to check who's right. Parang gano'n. Parang kailangan mo muna i-check daw yung Twitter kung kanino kakakampi. Gino ko yan sa sa Zoom pandemic show natin. Yung parang, alam nyo naman, kakamping ka ko. Kasi tinista ko eh. Alam mo yun, paano kayo i-invite sa beach house nila sa Punta Puego kung si Duterte yung kampi mo. Siyempre kakamping ka. With yung mga batchmate mo, mga politiko. Ayaw ko pumunta sa party na may spaghetti at may putang ilang hotdog. Diba? Na manipis. Para ma-invite ko sa tali. Frabel. Dapat kakamping ka. Diba? Yung beach shorts mo pink. Diba? Kampi ako sa tita mo. Ganon, diba? So, masusuwi ka rin kahit papaano. So, racism, guys. Racism. Well, may big part rin naman ng racism yung Palestine versus Israel. Na sobrang hindi kami equipped, by the way. To discuss it. For sure, may mga magko-comment dyan na akala nila na parang, ito na yung panahon ko mag-shine. Huwag niyong yung mga magko-comment na naman na, this is not a laughing matter. Hindi naman. Hindi naman na yung pinagtatawanan. Oo, pinagtatawanan ko. Pinagtatawanan lang ni Vic. Ni Victor Anastasio.
Iba talaga si Vic pag walang lockout, no? Pare, Kakawala lang sa mga sa leash. sa mga leashes niya. Sa kanyang mga Pare, the best si No Lockout Vic. Ito, No Lockout Vic, Single Vic. Yan yung mga best Vics. Kung maramdaman, kunwari sa Cool Pals may Drunk James, wala yung mga yun, walang kwenta yun. Wala kayo sa Single Lockout Vic. Kasi sinasabi ko kanina, walang bansang naka-achieve ng greatness na hindi racist eh. Oo, America. Diba, America, parang galing sila sa segregation. Nakaramdam ng racism or sila yung mismong racist? Sila yung mismo racist. Okay. Kunyari, yung Japanese people, kaya sila magaling kasi yun ang belief nila na parang cut above the rest sila. Yung mga Korean din, ganun. Yung mga Chinese din, mababatingin sa Amerikano tsaka mga Pilipino. Sa lahat. Sa lahat, actually. Ano pa ba? Yun Dami, parang madami. yung mga, ano ngayon, yung mga Israelite ngayon, chosen people of God sila, di ba? Parang may racism, ganun. So, kailangan nating maging mas racist as a people para umalday. Tingin mo, dito, masyado tayo Hindi, nakikurious lang ako. Pero tama kayo, parang, hindi naman sinasabi kong tama talaga maging racist tayo. Pero, nagkaka-position of power sila kasi, nangaapi sila eh. Alam mo yun? Hindi naman tama yun, pero yun talaga yung gumagana. Yung sabi nga ni Andre kanina, wala naman daw karapatan dapat ang ibang lahi. Sabi ni Andre kanina. Ang sinabi ko, yun nga, pero... Hindi, pero may sinabi ka about yung mga kinukuha nila mag-build ng railroads. Yung mga Chinese. Diba? Mga Chinese. Sa US, no? Yeah. Ano bang mga to prove this? Ano ba mga superpower ngayon? Tignan mo si Hitler, yung ginawa niya, like racist siya. Pero, would you deny pare na Kaya effective yung German engineering? Kaya ba kumampi yung Wait, di ko dinedefend. Totoo yan. naman. Alam mo Tama yung naman. nag-invento ng rocket ship na pumunta sa outer space? Nazi. Ang ina. Nazi yun, pare. Tsaka di ba nung nanalo yung US sa war, marami silang binigyan na pardon ng mga mga Nazi Third Reich scientists. Kasi mas advanced na yung... Kasi nagkaroon sila ng ilang years na, wala kaming pakialam sa rights ng mga tao. Sige, mag-eksperimento lang kayo dyan. Hindi ang dami nilang na-discover. Pare, dude, Hitler kept his shit sharp. Pare, Hugo Boss. Ano yung Hugo Boss? Hugo Boss yung gumawa ng Nazi uniforms, pare. Talaga? Dude. Damn. They kept their shit sharp, pare. Kaya na ni Hugo Boss, Yun ang cologne ko pa naman. Kaya pala minsan na may human fat pa rin eh. Kaya na. Hindi. Joke lang. Actually, mali. Kasi sila yung pumapatay. So, hindi dapat amoy human fat yun, di ba? Hindi, di ba, in-experiment nila na ginawa nilang kung ano-ano yung human fat ng juice, ginawa nilang candles. Ganun? Ginawa nila sabon. Oh my Which God. ginawa rin ng mga Hapon sa Chinese. Pero hindi masyadong publicized kasi inimbento raw nila si Hello Kitty. Hindi, pero totoo. Diba? Tingnan mo. Sobrang hanggang ngayon, pag nag-Hitler costume ka, sobrang puto bawal. Kahit dito sa Pilipinas, di ba? Parang swayed tayo ng Western media na parang sinasabi na, yan, putang ina, ano yung... Pag Baba na tong podcast na to. Pababa na to. May TV show na ako, bahala ka, Andre. Ang ina mo. pero ito yung point. Parang, sira na yung microphone. Sa One News, di naisira ang microphone namin. Okay. Parang, pag nag-Hitler costume ka, naala ko dati recently, may parang cosplay con na someone, tapos nag-Hitler costume siya, tapos gumagano'n nagmamarcha-marcha, si mga ibang Pilipino nakikimarcha sa kanya. Kasi innocent and bobo lang sila di ba? Pero, yung mga ibang tao, that's wrong, ganyan-ganyan, di ba? Tama naman, di ba, to call them out and everything. Pero, makakita ka din ng mga tao, magbibigay sila Mongolian, Mr. Shuli, mga ganong klase. Diba? Magbibigay ka, Genghis Khan. Gagawin dahil pinatay ni Genghis Khan, diba? Tama yun. Ganda ng point mo ba? Nasalba mo yung... Mag-ano ng mga samurai, mga shogun, diba? Magko-costume kayo ng ganyan. Dahil pinatay ng mga yun, pare. Sobrang, yung mga ganon, feeling ko, dahil ngayon sa media na to, ganda nun. Yung Hollywood, talagang never nila dinidepict kasi si Hitler na masama. Kahit yung German, masama pa rin yung tingin nila. Talagang sinagad nila until the end of time na masama yung mga
point nila. Pero doon ang dami nagko-costume na kung yun ang sinabi ko, maraming pinatayan. Buta, kung mag-costume ka ng Genghis Khan, putang ina, di ganun din yun. Mag-t-shirt ka ng Chairman Mao. Yun, Chairman, putang ina, yun lalo, gago, di ba, puta? Di ba, yung mga ganong klaseng shit, tsaka yung mga sumasamba kay Pablo Escobar, mga ganong klase. Pablo Escobar, di ba? Naparod yun ang season 2 ng Narcos, ganun na kayo. Ang daming, no? Narcos, ang daming nag-costume ng Pablo Escobar. Tayo na doon, nagpasabog ng aeroplano yun. Inasamba nyo. Tapos tayo, hindi naman yung mga Pinoy, kaya nga idol ko, hindi tayo na-offend kung may nagdidress up pa sa Japanese o kaya sa Guardia Civil. Wala tayong pakialam kasi tayo, mababait tayo mga Pinoy. Kaya tayo sinasa, kasi hindi tayo Kaya hindi tayo superpower, to your point. Tayo yung biktima kasi ng racism. Totoo lang. Parang gusto nating maging ibang lahi kaysa parang, kami ang proud Pinoy race. Tangina, 3 beses ka ba naman sakupin, tangina, hindi ka magiging ganyan ang pag-iisip. Tas sa 3 yun, parang yung 2 doon, parang feeling pa natin mabuti silang overlords. Parang ganun. Hindi naman sila, parang di ba, isipin mo ang daming, kailangan pa magsulat ni Rizal ng 2 libro para lang maisip ng mga tao, ano kupal sila sa atin. parang accepted as fact lang eh. Diba? Pag-isip ko sila na eh. May iba pang pasilidad. Wala eh. 300 years pa naman, diba? Wala. Pinoy ako, ganito. At least babatok-batuan nila ako, ganun. So mali pala nung biglang kinantot yung asawa ko ng mga mga praile. Medyo mali pala yun. Mali pala yun, no? Buti nilang nakaabot ako sa chapter 22 ng Noli Me Tangere. Tapos ngayon, sa social media, ayaw namin sa China, tapos kakampi tayo sa States. As yung bait-bait ng States, di ba? Parang lalo na. Yun ang talagang, we love war. Kasi parang sinaab na tayo ng States, pero parang China wala pa atraso sa atin kung isipin mo di ba? I mean, sa history, parang wala pa no? Binigyan tayo ng Lumpiang Shanghai. Wala namang ginawa yung ngayon, ginagawa, yung sa West Philippine Sea na lang. Salamat sa siomay. Di ba? Tapos nung sa Clark Base, di ba may binaril na yung sundalo, may binaril na babae, tas sabi, akala baboy. Yung naging pelikula na My Brother Is Not a Pig. Yes. Tapos ito pang, sino yung pinatay na trans? Si Jennifer Laude. Laude. Puta, pinabalik sa yung Amerikano, tapos ngayon, ang focus natin, even yung mga Chinese. Parang, ano atraso nila sa atin? Nagbenta sila ng Jollibee. Feeling ko pare silang evil, pero parang pag US parating, ewan ko ba pa? Yeah, land of the brave, home of the brave. Parating good guys sa video games. Totoo. So medyo, parating sila yung good. Tsaka pag nanood, pero ako, very western influence ng mga Pinoy eh. Yun din, yun lang talaga. Kasi ako fan ako ng World War II films. Tapos parang, ang tayo ko bago na-realize, talaga bang sobrang bida ng US dito? Parang walang ginawa yung ibang bansa. Parang bida pa sila nun, tapos right after, kontrabida na sila eh. Para after Cold War, parang wala. Kaya saya ng World War II films, parang ang klaro pa na ito yung bad guy, ito yung good guy. Parang may ganung period. Ngayon kasi parang di mo na alam eh. No? Kaya nga yung Oppenheimer, hindi pinakita yung bombing sa Japan. Like, kalimutan yan. No? Pero at least nila, pinakita nila kung gaano ka-inhumane na yung gera. Okay. Kasi parang may point doon na parang pinipili nila kung saan ibabagsak yung atom bomb. Tapos ang point nila, wag sa Tokyo kasi may sira yung bansa masyado. So sila magiging masamang guys daw sila. Wag daw sa Kyoto kasi pumunta daw sila ng asawa nila ron dati, ang ganda-ganda daw doon. Actually may part doon. Yeah, it didn't depict US Kaya as nila pinili yung Hiroshima. Kasi it's just populated enough to make an impact but not enough na mukha silang mga kupal. So kung bahay mo gawa sa nipa, tangina ito na yung... Gagawa kahit anong saan gawa bahay mo pag binutuan ka ng atom bomb. Tangina nito. Hindi, I mean yung surroundings mo, may hirap kami dito. Patay bubombayin kami dito. Parang tayo yung biktima dito, which is always the case. Pero wala noong Japan, naman tayo, nalipos na tayo ng mga Hapon. Ngayon, putang ina, dami cosplay convention every week. Puro Hapon, no? Tapos Japanese soldier costume, okay lang. Dami nag-aaral-aral ng Japanese, gandang-ganda tayo sa... Anime. Punta ka naman Japan, grabe, miss ko na Japan. Buti pa sa Japan, no? Isipin mo ang lolo mo, pinakapainggang ka, ngayon. Kaya sabi mo, grabe, ang sarap sa Japan, miss ko na sa Japan, ang sarap mag 7-Eleven lang. May iPad siya, tapos natin naman siya sa'yo. Tapos siya veterano siya ng Death March. Diba, putang ina? Wala na siyang throat kasi binayoneta siya. Kaya lang siya yung salita. Ang ina mo. Huwag kami. Maglakad ka hanggang Bataan.
Ang inang yan. Pero tingin ko may mga umuunlad din na hindi Ba't nga racist. pinagawa yun? Anong story nun? Alin. Racist lang talaga sila? Parang... I think it was more of a message. As Ano a kasi? yung Death March. Death March. Oo. I think Hindi it was ko more alam of a message na, okay, fuck you. Kami yung bagong overlords nyo. And then, it was meant for all of them You to die. think? Opinion mo? Opinion ko. Inang yan. I think. Sa tingin ko, oo nga. Kasi bakit pa ba, di ba? Kasi kunyari, ayaw namin kayong gastusan ng gas. Yung gano'n Oo naman nga, oo nga. Hindi kayo worth it gastusan ng gas. Ayaw namin kumuha ng kabayo. Maglakad na lang kayo para Pero libre. Ang wild no, na mag-occupy ka, tapos maging ganun ka-cruel lang agad. Parang War is fuck, dude. Ano ba? mahirap din maging kupal eh. Totoo lang. Di ba? Na-imagine mo, kahit sabihin mo sa utak mo, sapakin ko to. Pero at that given point in time, pag sinabi nyo, sige, sapakin mo ako, wala makakaalam. Gagawin mo. Hindi mo rin magagawa eh. Dude, magagawa ako. Magagawa mo yan. Nanood kami Talaga ba? G ng parang sa Netflix documentary na Normal People ata yung title. Aha. Parang yung mga pumatay sa mga Hudyo, mga normal lang sila, mga banker, accountant. So ang naging main driver nun, yung hiya. Kasi merong mga... Nahiya silang hindi pumatay? kasi hindi mo kailangan pumatay eh. Okay. Pero pagka hindi ka pumatay, babalik yung mga pumatay ng Hudyo, tapos di ka papansinin. Oh, fuck. Oo, tatawagin kang Parang baging. peer pressure lang sila. Peer pressure, pare. Ganun kalakas yung peer. Kasi parang hindi ka sa serve. Basta parang ibubuli ka eh. And then I think like yung mga kupal, they don't think they're doing anything wrong eh. Yun nga Ganun eh. yung brainwashing, dude. Like anything you do, pare, it's always in the sense Sa bagay, I'm doing ganun din yung something right. nag-enlist yung mga USA, parang kapag America needs you. sobrang nirile up nila yung patriotism Yeah. na Yung may with us mga- or against us, di ba? Oo, Parang Yeah. ganun. kapag may mga bata daw na nag-lie about their age, 'di ba? Hindi naman siya encourage, pero kahit nalaman na nilang 'di ba, ini-enlist pa rin nila. Tapos merong mga bata na kapag hindi sila fit, kan malabo mata nila, ganyan. Papakamatay sila dahil sila nakakapag-serve. Yung time Ganun. na yun, no, dati. Dude, tas yung wala silang equipment, yung sa mga Africa, yung mga, dude, meron silang machete, tas yung uniform nila, yung Catino Mobley jersey lang. Dude, wala silang equipment. Ano siguro parang Tas malaking top hat. sobrang, ano daw? ba't ka ba magsusuot ng top hat? Muna hindi nakatulong yun eh. Tangina mga war. Yung mga pinadala sa Africa, Oo. may US part pa lang Africa. Oo. Akala ko iba ang nag-occupy sa Africa. Tinan mo, hindi sila mayaman kaya wala masyadong pakialam. Oo Kasi, nga, we don't kaya care. gusto ko yung World War II films. Puta, makikita mo yung France, di ba? Ang ganda, may Ganda. snow. Mga Carentan, Di ba? May mga windmill. Oo. Walang movie tungkol sa Africa kasi puro lupa lang. Hindi maganda sa mga rin-reject ng mga DOP. Hindi siya maganda sa framing eh. Wala Alam mo tayo. saan maganda? Sa France. Walang depth eh. Walang depth. Walang cobblestone. Doon lang tayo sa Norway. Maganda yung ano eh. May Doon tayo- texture. Doon tayo sa Gettysburg. Mga ganun. Gettysburg. Sa US Sa yun south. Sa south nga. Yeah, yung south. south. Sa Alabang? North versus south. Ito lang, may kasi binabasa ko yung memoir ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Okay. Wild, Jesus. ah. Wild. Yun ang proof na baliktad. Hindi sila naging racist kaya sila umunlad. Parang ganun. Kasi yung Malaysia daw. Immigrant nation sila, di ba? Yung Malaysia racist daw eh. Parang yung mga Malay, yun yung pinaprioritize. Sabi ni Lee Kuan Yew, statistically talaga, yung mga Malay, katulad natin, parang very diplomatic yung sinabi nila eh. Parang magaling sila sa art, ganyan. Pero yung mga value-added industries and technology, hindi sila masyadong magaling. So parang kaya yung Malaysia, parang dapat Malay. Mas magaling yung mga Chinese minsan, di ba? Mas magaling yung mga puti. Bale sila yung fine arts. So yung Singapore, parang kahit ano ka, Chinese o Malaysian, basta magaling, parang meritocracy. Pero yun nga, hindi sila superpower. Kung mayaman lang sila na, hindi sila parang Japan na maliit, tapos naging nanakop. Ganun. Nagkakaroon ng parang analysis yung Singapore on how I think talaga yung infrastructure nila greatly benefits from maliit lang silang bansa talaga. Yeah, totoo naman. So mas madali nilang i-control. Pero at the same time, kumbaga parang less is more type sila. But at the same time, maganda rin talaga yung infrastructure nila. Ay, ang ganda ng point mo, Vic. Ito wala talaga akong alam dito. Wala talaga akong alam in general. Inunahan ko na lang si Red. Oo nga eh. Bakit? Kaya sabihin pa ako eh, pero sige, go lang. Bakit ang big dick energy pala ng Japan? Ang liit lang nila. Hindi sila maliit. Malaki sila. Malaki Japan. Yung, ang liit ng Japan. Dude. Alam mo ba, racism din ng, tumingin ka na ba sa mapa? World Ever? map, Okay. World map, usually, parang pinapalaki nila yung mga western countries. Okay. Sa scale.
or kung sino man gusto nilang ibida. So parang may isang guy na gumawa siya kinuha niya yung mga dimensions talaga ng mga bansa tapos kinil niya properly. Ang laki pala ng Pilipinas, puta. Oo. Nasa Ay, malaki rin pala yung Japan, okay. I-flash nga natin yan dito. Nandito yun. Oh, Jamie? Si Jamie. Yung sa Joe Rogan. Sa Joe Rogan. Pero meron ding libro na The Philippines is not a small country. So yun yung... Di totoo. Sobrang specific. Takilang title. Oh my. Hindi nga, meron. Wala bang meeting? Medyo masyadong hindi catchy. Medyo on the nose yung title. Wala bang Philippine depth? Hindi, yun nga yung point na parang throughout the history, yun nga, pinaliit ng Western yung, para lumiit yung tingin niya sa sarili nyo. Pero parang in fact, Psychologically, ang ganda. Ito. alam mo ba mas malaki tayo sa South Korea? Yung mga ganong shit. I-google nyo lang kung tama o mali. Pero mas malaki tayo sa Italy. Mas Yun malaki yung tayo naalala ko. than a lot of European countries. Mas malaki tayo sa Italy and mas malaki tayo sa, I think, baka Great Britain, pero hindi, baka England. And I would argue na... Ang inaparo, let's go! Di ba? Pero yung fact lang na naisip mo, mas malaki tayo sa South Korea pala. Ang galing talaga nila mag-manipulate ng tao. Oo, so parang di ba lalaki nga yung titi mo, kaya sinabi mo na. Oo. Tangina racist yung Korean sa atin, mas malaki yung bansa natin, tsaka mas marami yung population natin. May K-pop sila, Vic, sorry. Oo nga no? K-pop enjoyer ka kasi. Di ba kayo kasi yung kanina, pag nagtiteke-late Sleeper kayo, agent na to eh. nakakatakot. Bila siya sumasayaw ng TT. Yak! Alam niya talaga eh. Tell me that you'll be my baby. Teka, paano kung yung K-pop nag-exist pa rin, pero... Hindi na sila Koreans. Hindi. Yung mga hindi binibase sa looks. Sino ba yung singer na magaling pero hindi maganda yung itsura? Si Jovit Baldovino, rest in peace. Hindi, babae. Si Elizabeth Ramsey. Magaling ba kumanta yun? Magaling siya. Okay. Yun, mga kamukha ni Elizabeth Ramsey lahat or iniisip ko western para walang tamaan. Pero mga malit lang circles dito eh. Wait, si Elizabeth, she made a career. Si Aretha Franklin. Okay, Aretha Franklin. Yan, K-pop. Pero kamukha nila tsaka wait nila si Aretha Franklin. Sobrang fan ka pa rin ba mga K-pop? Tingnan mo. Di ba? Sa beauty ka lang eh. Yun ang gusto mo eh. Kaya nga gusto ko yung K-pop eh. Direct na It's the siya. complete package. It is. Honest. It is politically incorrect. Kung gusto mo ng politically incorrect, puta manood ka ng K-pop. Dude, meron silang top 10 faces of 2050. Talaga? Tapos minemeasure nila yung angulo ng mata. Talaga? Dude, walang political correctness sa K-pop. Either sinasabi ka nilang pangit o maganda. Talaga? Oo. Ang wild, as in official award-giving bodies to. Oo, dude. Putang Dude, sa K-pop nga meron part doon, ang pangalan ng, di ba, singer, dancer. Visual. Ang visual maganda ka lang. Ulul, may visual na title. Dude. Siya yung pinakamaganda. Oo. So yeah, kung ayaw nyo ng political incorrectness. Narinig ako minsan ng may mga taong pa nag-uusap sila about K-pop stuff, mga tiyo. Pwede siya maging visual, parang ganun. Na yung pala yun. Pwedeng pwedeng Vice documentary uli eh. Here's the dark side behind. Actually, ginawa na yun sa Japan. Pero yung K-pop hindi pa. J-pop. Yung Korea, parang feeling ko meron silang chip on their shoulders. Gusto nilang durugin lahat ng ginawa ng Japan. Oo, parang may feeling ako. They got fucked up. Kasi ang daming inano ng Japan, pati Singapore, tayo, talagang... Pati yung ramen nila, gusto nilang yung pagkain, overtake na nila. Tingnan mo ito. Ang ganda, no? Meron ako mga 5... So racism din yan? Meron ako... Oo. Diba? Meron ako 5 points. For sure, racist sa kanila in Japan nung inoccupy sila before. Ngayon, parang feeling ko, deeply ingrained with them na tara, sirain natin lahat ng positive nila. Sikat sa Japan ng beef, Wagyu beef. Meron ng Korea called Hanwoo na ngayon sinasabi ng mga tao na utsa, ito na yung next big thing sa beef kasi mas masarap siya, mas mura siya, mas available siya. Kaysa Wagyu. Than Wagyu. So, isa yun. Tapos yung manga ng Japan, yung comics, diba black and white? Yes. Pag nagbasa ka ng Korean manga, di ko naman Manhwa. Lapit ah. Oo nga, which is weird. Dude, full color siya. Full color siya. Oh, man. Shout out Solo Leveling. Tinignan ko kasi yung Solo Leveling. Ganda ng Solo Leveling. Takin na full color, ayos ah. Tapos, yung K-drama, diba? Mas accessible na siya sa buong mundo kaysa yung mga unique ways nila gumawa ng TV shows and everything. K-pop, yung music,
It's mas taking over. globally. Dati, Japanese rock J-pop yung ganyan, di ba? Yung parang Asian core na... ITZY sold out. Yung sa MOA Arena 2 times. Ano yun? Mga 40,000, 50,000? Yung Hindi, tickets... Mo Arena, 13,000. Oo. Mawa Arena? Oh. Akala ko sobrang 2 times. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Tapos tinan mo, wala nang Samsung na, Hyundai na. Yeah, exactly. Yeah. Tignan mo yung mga Hyundai ngayon, tatalunin niya na yung mga Japanese Honda, di ba? cars, oo. Kasi yung interior pa lang di ba? Pag nakita ka ng Toyota, parang hard plastic sila. Pero pag nakita ka ng Chinese, Korean, parang putya, may synthetic leathers. So talagang may chip on their shoulder. Meron Tinatawag. talaga, Samsung, ano pa ba? Samsung ako na Samsung. Wala akong maisip na iba. Hyundai. Yung mga LG. Basta yung mga yun, dati puro JVC yan eh. JVC, Sony. Yeah, yung mga ganyan. Ngayon, in-overtake na rin nila. Phones, Tas cellphone, Kotse. Recently, I forgot the name of the video game. Meron silang bagong video game na na-release sa Korea, which did very well. So, pati sa video game industry. puta yun, medyo mahirapan nila yun. Matagal na deeply seated subculture din. The fact nga na merong Korean manhwa na naging anime, medyo parang encroaching na talaga on their space. Yeah. Pero, Nanadyan eh. Pero, kasi pag pumunta ka sa Korea, may malaking statwa doon na pag tinanong mo sino yan yung pumigil sa Japanese Navy. so talagang ang laki ng statwa niya yun. bayani siya. No? Tapos yung exaggerated, sobrang macho niya. Tapos binaril na ilang beses, nakatayo pa. Yung batak niya, yung bakat ng titi hanggang dito. May mga ulo ng hapon sa isang kamay, mga ganun. Yun na lang yung kulang sa Korea. Magpalaki sila ng edits eh. Puta yun. Ito. Grabe. As in talagang parang wala nagko-call out. Pero parang pag inisip mo collectively, lahat ng ginagawa nila, talagang puta dinadarag, sinasagasaan nila yung Japan left and right eh. Meron ako nakikita sa TikTok ngayon na trend na yun nga, nagagalit yung mga Pinoy kasi may na-offend na mga Korean na pinagkakamalang Filipino. So na-offend yung mga Pilipino na na-offend sila. Tapos ang trending ngayon sa TikTok, kasi una seryoso pa Pero paano na pagkamalan? Paano masama kasi? Hindi, pinapagkamalan lang talaga sila. Are you Filipino? Mga ganun. Sobrang na-offend sila yung mga Korean. So merong mga, feeling ko seryoso pa. Like kasi ito, hirap i-explain to na hindi magmumukhang racist. Kasi di ba yung Koreans yung eyes? The eyes, man. Kaya nga may mga Korean, di ba may mga Hapon din na hindi Baka naman kaya nga sila naapal. Parang ang layo na itsura namin sa Pinoy. Bobo ka ba? Baka ganun. Hindi. Ayaw. Mababa talaga tingin nila sa mga Pilipino. Mababa talaga. Pero totoo yun. Kinuwento ko kanina, sabi ko, pag naglalaro akong Tekken, pag Korean yung nakakamatch ko, hindi na tinatanggap yung match. Parang ganun. Hindi lahat Siyempre hindi lahat. Siyempre hindi lahat. Wala naman yun. Siyempre may given na yun. Halos lahat, hindi lahat. Pero di ba may mga may mga sa GMA News na binabato siya ng cabbage sa sa train ng mga lola. Sorry, di ko. Sino to? Like Pinoy? I guess yung mga Teka, sino yung binabato ng cabbage? Pinoy siya. Parang magkaroon na siya ng racism. Baka naman binibigyan lang ng ulo. ayaw patalo no? Baka naman kasi binibigyan lang ng ulam. Pero sa TikTok, meron silang, feeling ko mga seryoso pa yung first wave eh. Meron daw kasing Battle of Yultong na parang yun yung North Korea and China war versus South Korea. So apparently nagpadala ng contingent yung Pilipino, tas tumalo na maraming Chinese. So yung mga, ba't kayo racist? Nung inaatake kayo, tumulong kami. Yun yung yun yung sumbat. Tapos ngayon, kahit na skincare yung nasa TikTok, may mga na nakalimutan yun yung Battle of Yultong eh. Parang minamak na nila yung tao. Wala din nila pinibring up. Yun na yung kagaguhan ng mga Pinoy. Tangina, nagbebenta lang ng skincare. Di nyo ba naalala yung Don't forget the Battle of Yultong. Tangina to mo. Tangina yung makikita ka ng twice video, tapos yung Battle of Yultong, remember. Tapos pagka-click mo, putang ina nga, no? Merong phenomenon yung Pinoy. Ewan ko kung racist to sa sarili mong lahi. Pero merong phenomenon sa Pinoy na when you come across a piece of information, feel mo na like something na gano'n, yung yultong. Parang feel mo na obligated kang ipaalam sa mundo. Parang feeling mo
walang may alam sa Pilipinas kaya tayo ganito. Ang tawag Parang doon, ganun yung feeling mo di ba? ang tawag doon ata unemployment kasi mga walang trabaho lang. Ang ganda. Tang-ina. Zing. Daming time no? Daming Daming oras. time lang. Daming oras totoo. Pero di ba meron tayong ganun feeling na parang hindi mo ata kilala yung Pilipinas Tapos parang sobrang inaalagaan mo, sinisafeguard mo on how people would get to know your country. Kasi feeling mo parang, shit, baka i-reject nila tayo. Parang we yearn for recognition that much Alam mo yun. Ito, may binasa uli akong libro. Marami ang binabasa libro Oo nga Tinatapos mo ba itong mga to? Oo, tinatapos ko yan. Na ano naman siya, anti-Aquino government. Siyempre dapat balanse tayo. Diba? Tama naman. Oh, hell yeah. About the Spratlys. Ang Actually, sinasabi kahit niya, hindi naman balanse dito, okay lang. Ewan ko pa, kailangan yung balanse. Pero sige. para may makuha rin tayo listeners na DDS, di ba? Anti-Aquino. Stats din So yan. local lang Ika ni Michael Jordan, Republicans also buy shoes. local author. Local author. Okay. Ang sabi niya, kinukuha natin yung Spratlys for economic gain. Kasi ganun yung mga Pilipino Kung sino yung mayaman, hindi tayo racist. Kasi kunyari puti, di ba? Oh, mabait tayo dyan. Or even Korean, Japanese. Mabait tayo dyan kasi gusto namin yung products nyo. Gusto namin maging doon. kayo. Pero sa itim, racist tayo kasi mas mahirap yung mga African country. Indian, racist tayo dahil karamihan sa kanila mahirap din. So ang sinasabi niya, gusto natin yung Spratlys for economic gain di ba mga oil? Sabi niya, in China, gusto yung Spratlys for national pride lang. Na parang nung sinakop sila ng Europeans and mga Hapon, kinuha yung islands nila. So sabi niya, parang may sense ba na yung isang bansa na kasing yaman ng China ay pagtatanggol yung Spratlys para lang sa kakarampot na oil? Sabi parang iba yung pinaglalaban natin Yung China mas pride. So in short, tayong ginagawa na sa island in the first place. Ba't ayaw natin tayuan ng mall? Mo yung sinasabi ko May tayuan man lang ng mall. vape shop, mga ganun. Vape shop. Kahit ano, di ba? Vape shop, paresan. Paresan, di ba? Tayo na puro salita Ako rin kasi may binasa rin akong libro, Vic. Walang ginawang mali si Marcos. Okay. So, ang sinasabi niya doon, peer-reviewed yan di ba? Peer-reviewed yan. Na, yung mga Pinoy, na siya daw, yung si Marcos daw may dahilan. Nang maganda yung relationship natin with US. Dahil kay Marcos. Totoo ba? Yung libro na wala akong ginawang mali by Marcos. Pero Piling ko maraming presidente kasi si Quezon din, 'di ba? matagal na tayong allies ng US kasi Si Douglas MacArthur pa nga lang, 'di ba? Na-miss natin kasi puti. tingnan mo yung ginawa Oo, di ba? Tayo na pero ang ginawa ni MacArthur, nung dumating na mga Hapon, umalis siya. Puta, nung nanalo na tayo, bumalik siya. Tapos puta na siya yung hero. Tapos may statwa siya. Hindi malas si Mario Balimbing lang. Sakay. Balimbing lang yung Marcos. Balimbing lang. Tapos pagbalik niya, tingnan niyo yung picture, ang taba na. Tayo na Di man lang- nag-hamburger lang sa Di sticks. man lang nag-prepare Parang kung ako yun, puta Parang babalik ako. siya lang yung face of American, like, ooh, yeah, we're here for you guys. Sobrang kasi control yun nga talaga tayo. Hollywood no? Oo. Control talaga tayo ng Kasi isipin mo 300 years ka ba naman sa bansa na tangin na nyo, wala kayong kwenta, lesser kayo mga hindi kayo pwede magayon, hindi kayo maganon, tapos bila na lang di puta bayani talaga dating mo nun. Ito na yung mga Amerikano, bibigyan kayo ng edukasyon, damit, 'di ba? Culture, 'di ba? Wala kayong bayani. Pumili kayong bayani. 'Di ba mga ganun? Sino yung mga bayani nyo? Lista nyo. 'Di ba? Pero may binasa rin ako libro Sige. na mas pro-Spain kaysa pro-America. Talaga? Kasi parang sinabi niya, kasi di ba anong laging sinasabi ng mga Pinoy Pupunta ka pride? bang bookstore, may suki ka na, sir. Meron siyang catchphrase no? Ikaw lang yung nasa contrarian section. Fully booked. Sir, sabihin nyo na kasi ayaw nyo sa Pilipinas. Hindi nga siya, tinan mo ano ba yung tinuturo lagi sa atin Anong title ng libro na to? Nick Joaquin to, national talaga? author to. Nick Joaquin. Kasi di ba ang laging tinuturo sa hekasigan yan, ang mga Pilipino ay kakilala na ng mga Chinese bago pa dumating ang mga Spain. Pero hindi sila nakatira dito. Hindi nila nakitang worthy yung Philippines as, punta tayo dyan kasi may kabuhayan dyan. So pag ginugol mo yung first ever, oldest Chinatown sa buong mundo, sa Philippines, tapos after siya nun sakupin tayo ng Spain. Yun, diba? Kasi nung nagkaroon ng mga pueblo, doon lang nakita ng Chinese na okay, civilized to mga to. Doon So, tayo pwede pupunta. Doon lang una nagkaroon ng pansit dito sa Pilipinas.
So, kung puntahan mo si Raha Matanda, Kingdom of Tondo, wala silang pansit tsaka Shanghai. Wala. Kasi ang ginagawa ng mga Chinese, tayo na bobo itong mga to eh. Kukuha ko ng gold, alam mo kapalit, t-shirt. Kukuha sila ng gold, ang kapalit, vase. Ganun naman ginagawa ng mga Western eh. Pag nakahanap silang sobrang bansa. lugi ang putya. Diba? Ito MSG. Silk. Diba? MSG. Silk. Tapos kukuha sila ginto. Tayo yan. Minsan puta kukuha sila parang opium tapos bibigyan nila tsaa. Oh, tayo ng layo, pare. Ito, kwapaw. Malit na siya. Ganun. Tapos sinabi niya, parang yung mga Espanyol yung nagturo sa ating maggisa. Parang bago Espanyol, hindi natin alam yung bawang, hindi natin alam yung sibuyas, hindi natin alam yung kamatis. Kasi kamatis, Aztecs yun eh. Ay, ano ba yung basic? Sibuyas, bawang ba? Sibuyas, bawang, kamatis. Yun ang basic ng Pinoy. So, hindi siya Pinoy, Espanyol. Yun sinasabi. Ang ilang tabang ng minudo natin dati. Pero kasi ang hirap. ano lang daw, fish and salt. Yun lang yung ano natin. Yung in-interview ko si Chef Don Baldosano sa aking TV show sa One News. Yeah. Medyo serious talk show. Ang tawag doon, ang pinag-usapan namin, pre-colonial food. So technically, mahirap din sabihin na Filipino food pre-colonial kasi wala pang Pilipinas nun eh. Yun nga. Diba? So, ang sabi ko, saan mo nakuha to? Paano mo nalaman? Putang taga, wala pa namang video nun, diba? Sabi niya, ang chronicler, ang nagsulat daw, si Pigafetta, yung chronicler ni Magellan. Tapos siya yung mas parang willing to go with the natives, I guess. So yun lang yung mga nakikita niyang mga isda lang na inuusukan. Diba? Isda salt. Puro ganun lang. So parang nung dumating daw yung mga Espanyol, galing sila sa voyage nila, diba? So, namamahit sila kasi nasa lang sila, nagra-ration lang sila ng pagkain, diba? Naawa daw yung mga Pinoy, pinakain sila. Pero tayo na ayaw nilang kumain. Tabang daw. Ayaw daw nilang kumain. So parang tangina, kung ako yun, kung alam mo yun, kung makamiss lang ako ng breakfast, kahit ito, kakainin ko na puta. Pero isipin mo, ano nga ba isa-serve? Parang isipin mo, parang steamed fish na walang dorado daw. Diba, parang ganun. Sobrang di... Kahit na pagkain yun, tayo na kahit seaweed lang yun. Pero yun ang racism, kaya sila yung nga yun superpower. sinasabi ko, parang... Wala Spanish bread, sabi lang. Parang dumating wala mang paella dito. Tangina mo, nakikikain ka na nga lang. Ito, kuko ng kabayo. Kainin nyo ng mga bobo. Ito, dilagang paa. Sobrang racist nila. Ayaw man lang nila kumain, gutom na sila. Tsaka ang wild nung, napanood ba kayo na Shogun? Hindi pa. May isang scene doon na parang kino-convince niya yung isang warlord na gerahin yung mga Portuguese. Kasi Englishman siya eh. Tapos parang pinakita niya, hindi mo ba alam, pinaghatian na ng Asia, pinaghatian na ng Spanish at Portuguese yung Asia. Sabi nila, yung tuktok sa Portugal, sa baba, sa Spain. Nang hindi alam ng mga tao sinakop. Hindi alam na. Kasi sa Philippines, okay lang, walang kultura sa Philippines. Sa Japan, puta, may mga syudad na sila ron. Diba? May gobyerno na. So parang, what the fuck did you just say? Parang ganun. Yun pa sinasabi ko, pagka sinasabi ko sa podcast na wala tayong concept ng Kingdom of Philippines noon. Wala tayong... Bobo, meron tayong Kingdom of Tondo. Tayo na naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi nga Kingdom of Manila yun, Tondo lang eh. Bobong puta. Hindi siya... Sino hater to, Vic? Hindi. Nasinundan mo na naman pa. 20 minutes. Hindi siya, tawag dun, yun yung masaklap dun. Parang nung na-occupy tayo, wala tayong sistema. Diba? So hindi, parang wala nga tayong sariling identity. Wala nga. Wala talaga. Kaya so nung iniwan tayo, bigla na lang, ito yung, kumbaga parang lahat ng minarkahan nilang territory ng time na yun. Pilipinas to deal with it. Magkakasama na kayo. Parang tayo ngayon, iniwan tayo. Parang tangin, hindi ko naman trip to mga Bisayang to eh. Parang diba? Parang, diba? Parang ganun yung nangyari. Magkaaway. Mga Bisaya, galit din sa Tagalog, Caviteño, diba? Alam mo yun, diba? Magkakaaway yung mga yan eh. Yung pumatay kay Andres Bonifacio nga diba? Pinoy. Diba? So diba? parang, fuck. Tapos ngayon, isipin mo, mag-unite tayo. Ano mangyari? Parang we were divided since day one naman. Di ba? Parang na-skip nila yung divide part ng divide and conquer. Ay na, day one sila, conquer. Conquer agad eh. Kasi divided na eh. Hindi kasi yung ginawa ng mga Espanyol, binigyan nila ng kapangyarihan yung Raha na to para sakupin yung Raha na yun. Hindi nila na-imagine yung dati. No? So parang
kampi kayo sa akin. Ba't kami kakampi? May kanyon Kasi kami. pag kinampihan mo ako, dudurugin namin yung kalaban, yung gang. Putya. Ganun yung Ganun sobrang lang. kadali. It's 300 years of manipulation talaga eh. Oh. Hindi, nung naka-establish na sila rito, tapos nung nag-introduce na ng religion, doon na talaga nagsimula. Na talagang putang ina. Wala na. Tignan mo yung fashion ngayon. Kaya yung fashion, mix yung fashion natin ngayon. May makikita ka yung like Japanese skirt, tapos yung Guardia Civil na t-shirt, tapos top hat. Tayo na yung mga fashion natin ngayon eh. Mahilig ka sa tapat. Nakakatawa yung top hat eh, nasuotin. Tayo na ito pa yung medyo mind-blowing na dahil nga nag-aral ako Espanyol, nanood akong documentary na, o nga no, sobrang binash ng Britain tsaka States yung Spain kasi sila na yung bagong superpower. Yeah. Kasi yung sabi nila, anong tawag sa Los Angeles? Los Angeles, di ba? Ibig sabihin, may Espanyol na dun dati. Pero may mga Meksikano sa Mexico, di ba? May mga Meksikano sa all over. May mga Meksikano sa Mexico, Vic, Ecuador. yes. Meron. Yun nga yung point, di ba? Pero walang kumbaga sa South and Central America, may mga Latino, di ba? Yes. Pero sinakop na Spain yun. Sa North America, ilan yung natives? Mga Indian? Oh. Marami. Halos wala na. Wala na. Di ba inubos. 90% pinatay nila? So yun yung point nila, parang sinasabi ng States and Britain na masama kami. Pero pag nagsakop kami ng bansa, andun lang yung natives eh. Tinuturuan namin mag-Espanyol. Hindi na inubos. Oh. Well, binigyan sila ng mga casino. Diba? Kasi lang. Sabi nila, puta, nung dumating yung States sa America, 90% ng American Indians nawala. Tama. So tapos sasabihin nila, Spain yung pumapatay. Andyan pa nga, ang daming ang Meksikano tsaka Colombianong nagsaspanyol. Tama. Pero andun pa rin yung native race. So parang grabe talaga yung Hollywood. Minasket sila sa mukha eh. Oo, di ba? Hindi ba parang naglagay sila ng mga virus sa kumot nila? Parang gano'n or something like that. Fuck. Yung naglagay sila ng AIDS, basically naglagay sila ng sakit sa blankets. Parang bigay, Oo, di ba? Parang ganun. wild eh. syphilis. Yun, syphilis. Kaya, it's a very American way of takeover or revolution. Well, may mga games naman, may mga media naman that isn't all pro. Like Fallout. Naroon kang Fallout. Ay, Fallout. Basta yung video game na Fallout, very anti-American rin naman siya. Oo, napanood ko yung scenes nun. May mga recurring themes Sa na YouTube. na tawag doon, may mga recurring themes naman na parang kino-call out na nila yung sarili nila. Pero syempre nagtatanggubay pa rin yung America pa. Kahit sa wrestling, naalala ko, may isang Irish wrestler doon, si Becky Lynch. Tapos parang, ganun yung voice niya, talagang sobrang Irish, alam mo yun. Yes. Tapos parang, may isang time na tinanggap na siya, kasi asawa niya American na, tinanggap siya na may American citizenship na siya. Puta, binigyan pa siya ng segment para lang doon. I-announce na I was always proud of I was an Irish woman, but now I'm a proud American. Puta, wala yung mga tao. Tapos dude, ganito ka racist yung WWE. Meron silang karakter doon. Ang pangalan niya Muhammad Hassan. Walaan mo kung ano yung karakter niya. Suicide bomber? Hindi naman. Terrorist. Hindi naman ganun. Terrorist. Hindi naman suicide bomber. Terrorist. Akala ko gagano siya sa crowd. Al-Qaeda daw. Gagano. Tapos alam mo yung, di ba binugbog siya ni The Undertaker si Muhammad Hassan. Alam mo yung may mga followers siyang lumabas. Tapos binuhat siya na parang martir. Grabe to. Gago ginawa ba yun? Oh, dude. Gago di ginawa yun. Ano ka ba? Kaya nga na-cancel yung SmackDown eh. Hindi Ano ka ba? Ginawa yun. Hindi ginawa yun. Di ko alam na ginawa yun. Tapos nung ginawa yun, mahilig ako sa edgy shit. Tapos nung ginawa yun, parang ata mali ata itong nangyayari. Binuhat siya. Ganun daw yung pag may current events na, may galit yung mga tao sa mga Afghanistan, gagawa sila ng restaurant ng Afghanistan. Ganun. Ganun sila. Parang Republican country rin yun eh. WWE. Republican talaga sila. Hindi parang. As in very talaga sila. Carney, white. Yun talaga yung origins nila. Kaya medyo, pag may mga black guys, ang pangalan ng tag team nila, Street Profits, mga Meron isa nga, Crime Time. Like 10 years apart to Same lang yung tema ng tag team nila eh. Sobrang sakto sa racism team yung na to, di ba? Meron silang Vince McMahon talaga eh. Meron silang Japanese character. Tangin na pagkalabas niya, tangin na may nakakimono. Yung Kai and Tai. Kai and Tai. Tangin na sobrang. Mga sila, tapos may isang time na parang, hindi na alam nang gagawin sa mga to. Sige, magsasalita na lang sila, tapos idadub natin sila live. Tapos hindi sabay yung yun ang racist, man.
Tsaka live show to Hindi to parang fucking ni-record nila or anything. Talaga may mga tao, tapos tumatawa yung mga tao. So, nakaranas din pala ako ng racism once. Dito? Hindi, nung naglalaro ko online. Ang nilalaro ko ata nun, Dota. Hentai girl. Dota. My hentai girl. My virtual girlfriend. Kailangan Tinawag siyang pervert. That's tinawag- racist. Kailangan ko ipasok yung squids dun sa Pepe. Paano ko gagawin? Sa Dota, yan ang Dota. Tapos may nagsabi sa akin, fucking filthy Pino, sabi ng Chinese. Filthy Pino. Natawa lang ako kasi ang clever eh. Oo nga, no? Filthy I call Pino. bullshit on this story, pare. Ha? Anong Dota to? Dota 1. Dota 1? Naglalaro Garena. Online? Garena. Okay, Oo. sige. Okay. Tapos sabi sa akin, filthy Pino. Talaga? Sinabi ko Oo. ng Chinese na filthy Pino? Oo. Oo. Bakit? Ewan ko, taga Glendale, wait, California wait. ba itong Wait Chinese na to? So, ang sinasabi ni Red na yung mga Chinese daw hindi marunong mag-English. You heard it here first, ha? Oh, By Red Oliero. pero- na Chinese. Totoo. Hindi marunong mag-English. Ito, Oo. na-meet mo sa Garena? Like, Talaga? ano kakala sa mga Talaga? Chinese? Call bullshit. Ulul. I've been Dota. Sino naro mo? Sino ginamit mo? Sino ginamit mo? Ha? Sino ginamit mo? Si Spirit Breaker. Takina, hindi mo alam, naka 2 millionaire ako pare, tas Desolator. Millionaire ang puta. Lumabas na nga yung Marvel. Hindi mo pa rin alam yung pronunciation ng puta. Oo. Okay. Still, nakakatawa talaga yung mga racist words para sa akin. Eh. Like, alam mo yung tawag ng mga Amerikano sa Samoans? Oh. Pineapple N-words. Pamputa pa. Nung binasa ko yung nakakatawa eh. Alam mo yan, like, kasi, are you gonna give the Sabi ko sa'yo, mapupunta dito to. Sabi sa'yo, Vic, yung kulit mo yun. Hindi. Ito yung Mag-enumerate lang siya ng mga sinabi- slurs. Tingnan mo, ayan. Pinakage siya lang eh. Gusto niya sabihin yung plethora of slurs na nasa utak niya. Kung sinasabi sa akin, adobo N-word ako. Tapos tumatawa lang ako kasi I don't want to give those words power over me, pare. Yun lang naman yung sinasabi ko. Ang wild nga nung yung mismong N-word, 'di ba? Napaka niya, tawag doon, tabu. Pag ibang tao sa Oo, sa pupunta red. wala akong sinasabi. Pero dati, all lives matter, pare. Sabi ganun doon. Sino nagsabi nun? Yung putang nag-blackface na yun. Si MIMP. So nakita ko yung stream na yun, sabi ko, Paborito ko yung mukha ng mga bandmate niya eh. yung talagang tama na bro, huwag ka na magsalita. Nakaganon lang Yung sila. isa nakatingin sa live stream eh. Ay, putang ina. Yung isa nagja-job street na eh. Alam mo, dude, akala ko talaga walang redeeming qualities yung MYMP kasi hindi ko trip yung music nila eh. Pero nakita ko siya nag-blackface, maangas pala yun. Ano nangyari sa kanya after? Iba na, hindi na, tinanggal na ata siya. Hindi, ewan ko, hindi ko alam. Sinayin daw siya ni Dr. Dre eh. Tangina laugh trip. Death Row. Ano pala si Dr. Aftermath? Ano ba siya? Kalimutan ko. Meron siyang song featuring Rick Ross eh, next time. Ang masaklap, hindi pa siya sikat na parte ng MYMP, pero siya pa rin yung dumurog dun sa Umalis na lahat ng popular na parte ng banda na to. Sige, magba-blackface ako for Halloween. Pero na na rin ako, racism na rin ako sa Korea. Sa Hong Kong, pinigil lang ako talaga ng 2 pulis. Talaga? Na good cop, bad cop, na hindi ko maintindihan yung English. Paano mo lang good bad ka? Kasi isa na kasi yung mga bata pang pulis. Okay. Yung mga Ba't ka pinigilan? Wala rason. Tinignan lang yung passport ko. Buti dala ko yung passport ko that time. Di ba maraming siguro doon? Maraming mga tawag doon? Ano tawag doon sa TNT. Kasi pinigil ako lang reason. Naglalakad lang ako eh. Tapos pinigil ako 2 pulis. Sure, Tapos buti dala ko pa kasi galing ko na airport. Yung arrival card, gano'n. So parang walang reason, di ba? Tapos sa Korea naman, lasing yung lalaki. Tapos Akala ko lasing ka, tapos Mas magandang story yun. tapos sinisigaw ko yung N-word. Tapos parang basta parang hindi ko alam, linalandiw, inaaway niya yung mga babae, humarang ako, tapos sinapa ako dito sa dibdib. Sinapa sa ka? subway. Yung mga Korean naman na mas younger, sila na yung pumigil sa matanda, tapos nag-sorry sa akin. So I think may katotohanan yung mga older. May niligtas ka sa Korea, Vic? Ha? Hindi, mga mga fellow co-host. Okay. Kasi parang una, kinakausap lang, ganyan. Parang hinila niya ng ganun. Puta. Humarang na akong ganun, tapos sinapa ako dito. Pero, matanda naman. Ba taekwondo ka?
O kaya nga nasa land of taekwondo ka dun, baka Oo nga eh. mamaya pag roundhouse ka, who's your yan ang master? racism. Lahat marunong mag-taekwondo. Hindi, Gagapiin nila yun. Hindi ba? Hindi ba? Mali ba ako? required mag-taekwondo. Oh, lahat ng gago. Pinoy. Hindi ba? Di ba? Required. Hindi ko alam. Kaya para mo na sinabi lahat ng Pinoy required mag-arnis. Hindi ba tayo required lahat Hindi ako nag-arnis eh. Nag-taekwondo ka kasi. Ang ilang racist. Pero nag-PE ako, nag-arnis ako. Yan, racism. Tsaka pag nag-Europe kami, yun, may mga racism ano yan. Lalo na nung COVID. Kasi Sepak takraw lang ako eh. pag nakakita sila Asian, di nila alam kung ano, sinilalampin into Chinese na lang nila. So parang 3 bansa ata kami na racism. Sinigawan kami ng na-realize ko yun, ba't di siya nangyayari? Coronavirus. Talaga? Sa Brazil, sinigawan kami coronavirus. Naman kasi pare, this is Brazil. Tapos nung nagtutour kami, hindi ko naintindihan eh. Parang Nerlandesk, ano ba yung, basta parang ganun yung sinasabi. Pero narinig ko naramdaman ko na parang, yun, coronavirus yung mga yan. Talaga? Tangin ng kupal. Tapos may isang itim naman Pwede ba na malakas ang naglalakad. coronavirus dun sa Brazil? Tangina. Hindi, ang nangyayari sa amin nun, diba? Medyo may isang outbreak na mas malakas eh. Yung AIDS. Saan? Sa Brazil? Talaga? yung nga naisip ko sigaw eh. De, pero pag ano pa ba yung isang race? May isang itim naman sa Spain. Europe din na Inglesero na pero hindi taga dun. fucking Chinese, Hindi kill taga you. Parang adik ata or ano. Kill you, fucking... Alam ko Parang ginano. Oh, Jesus. Alam ko nagsistem to. Kasi pwede ko ikwento to. Yung sa Sige. Flair. Kasi, Ito yung nangyari. May white guy na dumating sa Flair. Sobrang asshole niya, dude. Why can I get in? Blah, blah, blah. Tapos si Vic. Like Talaga- any other white person here na lasing. I'm a regular here. Tapos si Vic lumapit. Basta nagkasagutan sila. Tapos napikon yung Pinoy. Tapos yun, lumabas siya sa bar. Tapos yun. Napikon yung puti. Nakapikon yung puti. Sorry. Bobo magkwento. Dalawa na nga lang karakter. Puta. Professional storyteller to Putang ina. Kaya nga one-liners lang ako eh. Go. So basically yun, nagwawala yung puti sa labas. Tapos, napansin ni Vic, yung mga Pinoy, kumakampi na dun sa puti. Tapos sabi ni Vic, dude, Paano ko makampi? basta binabali niya yung storya. No, these guys, they don't wanna make me go in. They don't wanna let me in the bar. Tapos yung mga Pinoy, gumaganon lang na parang sheep. Tapos si Vic, dude, lumabas yung, dito na tumito si Vic eh. Tingnan mo itong mga Pinoy, parating pumapabor sa puti. Tangina, kaya di umuunlad ng Pilipinas eh. At sinabi niya without irony. Kasi Totoo eh. ang wild ni Vic. Ang Case wild. in point lang eh. Oo. ito, diba? ito yung most yung kwento. Sinasabi niya, di ba may show and then may doorman. Sinasabi niya magsi-CR siya doon. Galing sa ibang bar si CR siya doon. Tapos parang sinabi, in-explain nga na may entrance fee and may show. I spent thousands of pesos here last night. You should let me... So parang nagpanting-ninteng ako na I don't care. There's a show. You can pee in that bar. You can even pee in that plant. Sabi ko. So doon na siya napikon. Tapos napansin ni Alex Calieja. So in-between na siya. Tapos nag-ano na siya. Sinabi niya parang you're my cousin, di ba? Yung pang-pa-diffuse ng away kanto. Pasensya ka. He's my cousin. Sorry. Ganun. Tapos niya, translate niya lang yung pinsan ko kaya. Tapos nung umalis yung puti na nagpo-fume nga, pumunta siya sa kalye, may mga kinausap siyang Pinoy. Tapos parang yung mga Pinoy, yung nga gumagano. Tapos parang, tain na tumatong, di na mo alam nangyari. Kakampi sa puti ang puta. Latipan lang ng tig-50 kahapon. Yun lang yun. Tain na. Ako hindi ako nakaramdam ng racism sa ibang bansa. Pero nauuna kasi yung pinagtitripan yung mataba ako eh. Kahit sa... Fatism dami. yung Kahit sa ano lang eh. Kahit sa El Nido lang, nakaramdaman ko yun eh. Mga ganun. Anong ginagawa? Mga Pinoy rin to? Ganun. Tinulak siya pabalik sa tubig eh. Kaya tayo hindi... Nirarol ako. Kaya tayo hindi umuulad eh. Kaya maraming ganun. Maraming... Kunwari, very big ha. Mga ganun yung mga Thailand na ano yun. Siyempre, Diyos kanila eh. Tapos gago hindi. Tangin na ito. Hindi ako na gets. Tayo na tingin mo pag sinapak ka nun, kakampi sa'yo embassy. Feeling ko kakampi sa'yo embassy eh. Tingin mo? Ayoko naman masapak pare. Hindi, ikaw yung sasapak sa kanila. Ako? Oo. Nagbumuhay tayo mga yun pare sa Thailand. Lahat sila required lahat. Lahat sila may fighting stance eh. Yung kasi naisip ko minsan, kung mapaaway ako sa puti dito, at the very least, kakampi yung PNP sa akin eh. Alam mo yun? Ewan ko. Yun yung naisip ko. Hindi ko alam kung mali kasi mag-interfere yung US Embassy. Pero sa tingin ko, bago mag-interfere yung US Embassy, o-offera na ako ng PNP ng, gusto mo bubugin na namin, sir?
Iniisip ko. Medyo, hindi ko ini-espouse yun. Medyo subservient tayo doon. Yan lang yung intrusive thoughts ko. Napunta pag binugbog ko to, tapos pumunta ako sa PNP. Depende siguro kung ano ka, pero kung mahirap ka, baka kampihan pa yung puti. Oo. Nagkupal din talaga dito eh. Alam mo yun? Hindi mo alam. Huwag niyong gawin yun. Intrusive thoughts ko lang yun. Huwag naman sinasabi na upakan nyo. I-challenge nyo yung mga umaano nyo. Kasi pare, yung Pinoy hospitality, para siyang tattoo eh. Nakikita mo lang talaga mabuti sa puti. Ganda. Tangina, tagal na yan joke in 2 years ago. Baka hindi pa kasi nila narinig. Hindi pa niya napapagana kasi. Kaya, binatanan niya. Siya na yung pumalakpak sa sarili niya. Matik eh. Wala hesitation eh. Para mga 0.3 seconds lang eh. Yan niya sarili niya. I hate you so much, Red. So, alam naman natin, sa bawat end ng episode ng Bago Matulog, may lesson. Diba? At wala na naman natutunan ng mga nakinig sa atin, mga kaibigan. Guys, nakakatawa ang racism. So, let's go. Hindi, pero... Mga problemang walang solusyon. Yun yung ino-offer natin sa mundo. Yun yung masaklap dun eh. Kapag iniisip mo yung mga ganitong bagay, minsan, ito talaga, pag namomblema ako, or frustrated ako sa career ko, or any kind of like whatever, pahirap sa utak ko or whatever. Sa utak ko talaga, parati ako may argument sa utak ko, na kung hindi ako Pinoy, mas maayos buhay ko. Totoo na. Ang saklap eh. Totoo naman. Totoo eh. Diba? Kahit yung pinili natin craft, diba, wala masyadong support dito, alam mo yun, and everything. So, ewan ko. Well, may adobo ba sila, Red? Well, actually, meron na ngayon, pero, diba? Meron ba silang paella? Pero syempre, sa utak mo naman, I'm just joking, syempre. hindi mo naman magagawa yun eh, diba? So I guess, parang thrill of the chase na lang yun, kung Pinoy ka talaga o hindi. Pero siguro, kunwari may lumabas na genie bigla, reborn ko ulit, makakalimutan mo lahat ng mga kaibigan mo, pamilya mo, tapos Amerikano ka. Start diba? Start from zero. Feeling ko hindi mo rin ma-appreciate. Hindi, depende sa skin. Pero pag black, fuck. Na-appreciate mo lang yung mga what if pag gandun ka sa senaryo na wala ka dun eh. Pero pag gandun ka, hindi mo rin ma-appreciate. Kasi pag pumunta ka, ang dami din sa Instagram na parang America is a third world country pretending to be first world. Parang ikaw, seryoso ka ba? Seryoso ka ba? Tumira ka nga dito ng sandali. Ma-appreciate mo yung inaano mong... No, isang araw nga, nagpabili kami ng pakwan dun sa driver namin eh. Dun sa Pumuyong Posadas, diba? Tapos parang gusto mong, bili tayo pakwan. Wala kaming pakwan eh. Utusan mo si Mang Jun umakit dun sa Talipapa. Tayo na niloko siya puta, binentahan siyang 450 na pakwan. Putang ina. So parang Gagawin mo sa lahat ng pakwan na yan. Hindi, gago. Tangkita po po rin. Walang kwenta. Tingnan natin to, puta. Si Victor nasa showcase Sabado sa... Abot ba? Abot to. Oh, nice. Salamat. At least yung gumawa ng Philippine flag natin, binaril niya asawa niya. Tsaka biyenan niya, di ba? Dude, naintindihan ko yung sa biyenan eh. No. Pero yung asawa, no way. Showcase Sabado, manood kayo, Victor Anastasio Nice. and Alexio Tabafunda featuring may mga bago kaming salta doon, si Roger Naldo, si Emil, Buenaventura, si Mark Llamado, tsaka si Mikey Crowdwork Andres. Tickets are available sa comedymanila.ph. Please manood kayo. And then, abangan nyo. Next week may announce kaming malupit. Yun. Andren, may popromote ka ba? Also, nakakatulong na This week mag-follow. nalalabas to. Ha? This week Hindi, nakakatulong na mag-follow sa mga socials ng comedians. Tama. So follow me on all social media platforms, Andren Bernardo, on all of them. Talaga? Hindi na fun rin? Pinalitan ko na. Wow! Yan. Grabe, yun yung pinaka-mature na ginawa mo sa buong buhay mo. Grabe. Oo. Yun yung pinaka-mature na ginawa mo since you quit smoking, pare. Sobrang, damn. I'm proud of you. Thank you so much, Red. Grabe yung little steps hindi pa of taken, progress. Ako? Hindi pa ako taken? Hindi yung... yung pangalan, no? Oo. Swerte ka. Kukuha na Andren Bernardo na pangalan. Mali mo, may ibang Andren Bernardo na ano. Nagpa-NBI ako. Meron isa. Meron ako pangalan na isa. Kasi na siya? Ano yung buhay niya? Kumakain ata siya ng mga aso sa ilog. Ikaw raw yun sa parallel universe. So be thankful, pare. Sige, Andren, tapusin mo na. Guys, pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung
Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.